Kamakailan lang ay sunod-sunod nating nabalitaan ang patungkol sa planong bilhing mga armas ng Pilipinas mula sa ibang bansa, kasunod na nga ng inaasahang pagtaas ng budget ng AFP Modernization Program para sa taong 2026 at maraming mga bibilhing bagong assets ang ating gobyerno. Kabilang na nga dito ang mga bagong guided missile frigates mula sa South Korea na kung saan nakatakdang pipirmahan na bago matapos ang taon at may budget ito ng nasa 42 billion pesos at isa ito sa pinakamalalaking proyekto sa modernization program. Pagdating naman sa Philippine Air Force, atin ding ibinalita nitong nakaraan lamang na pinag-uusapan na ang kontrata patungkol sa KF-21 fighter jets na mula pa rin sa South Korea dahil sila ang sinasabing may pinakamagandang offer at mabilis na makakadeliver sa ating bansa. Maliban sa KF-21, humahabol din dito ang ino-offer ng Italia na Eurofighter EF-2000 Typhoon matapos magpunta ang kanilang mga matataas na opisyales sa Pilipinas at sinasabing pupondohan ng Italia ang naturang proyekto na kung saan nangangailangan ng nasa 400 billion pesos. At sa sunod-sunod na planong pagbili na ito mula sa ibang bansa, hindi rin naman nagpapabaya ang Department of National Defense pagdating sa kanilang tinatawag na self-reliant defense posture na kung saan nakapokus sa pagsuporta sa sariling gawang armas ng Pilipinas matapos inilabas na ang pinal na bersyon ng kanilang ginagawang weapon system sa tulong na rin ng Department of Science and Technology. Ang tawag sa armas na ito ay ang Cobra Weapon System na ibig sabihin ay Controller-Operated Battle-Ready Armament at napakalaking hakbang nito sa plano ng ating bansa na gumawa ng sariling mga armas at equipment. Ang Cobra Weapon System ay isang remote-controlled weapon station na kung saan mayroong nakalagay na 50 caliber heavy machine gun at kinokontrol lamang ito gamit ang isang console ng PlayStation sa loob ng armored vehicle. May sinasabing range ang naturang weapon system ng nasa 3 kilometers at magandang panimula na rin ito dahil hindi na kinakailangan pa ng isang sundalo na mag-ooperate ng heavy machine gun sa taas na kung saan masyadong delikado kapag nagkaroon ng ambush. Pwede rin umano itong lagyan ng mas malalaki pang kaliber ng armas at mayroon itong 360 degrees na rotation para kahit saang anggulo ay pwedeng makatira ang weapon system at mayroon din itong electro-optical targeting system upang mas maging accurate ang pag-target sa kalaban. Hindi rin basta-basta madidisable ang Cobra dahil nakabalot ito sa steel na armor at hindi natin niisipin na kaya pala itong gawin ng ating bansa na kung saan nasa halos 30 million pesos lamang ang kanilang ginastos sa research at development ng naturang weapon. Inumpisahan itong i-develop noong 2023 at sumailalim umano sa matinding testing ang Cobra Weapon System at ready na ito para gamitin sa totoong bakbakan at sana'y lahat ng ating armored vehicles ay makakabitan nito. Ayon sa Philippine Army, pinaplano nilang bumili sa unang batch ng nasa 20 Cobra Weapon System at inaasahang ikakabit ito sa mga M113 Armored Personnel Carrier na kung saan mayroong nasa lagpas 200 nito ang Philippine Army. Bawat isang weapon system ay nagkakahalaga ng nasa 10 million pesos at kapag gugustuhin ng Army na bumili ng 20 units nito, ay kinakailangan nila ng nasa 200 million pesos. Sa ngayon, marami ng mga pribadong kumpanya ang nagpahayag ng kagustuhan nilang mag-manufacture ng naturang weapon system at sana'y makabitan na ang ating mga armored vehicles nito sa lalong madaling panahon. Kung mas lalong may improve pa ang teknolohiya ng Cobra Weapon System, hindi na natin kakailanganin pa na bumili sa bansang Israel ng mga remote-controlled weapon stations dahil sa kasalukuyan ay ang Elbit Systems ng Israel ang nag-i-install ng mga remote-controlled machine guns sa ating mga bagong Guarani Armored Personnel Carriers na kung saan nasa 28 ang in-order ng Philippine Army. Malaki ang tsansa na daragdagan pa ito ng Pilipinas at ang hinihintay na lamang sa ngayon ay ma-fully deliver ang nasa 28 units dahil nasa 14 na Guarani pa lamang ang naidi-deliver
at inaasahang makukumpleto ito sa susunod na taon. Ang orihinal talaga na plano ng Army ay bumili ng nasa lagpas 100 units at kapag nangyari nga ito, ay lahat ng ito ay kakailanganin na lagyan ng remote-controlled machine gun at sana ay ang mga Cobra weapon system na ang may install sa mga armored vehicles.